Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang paglalakad ng marami ang susi para manatiling malusog pagkatapos ng 70. Ngunit paano kung sasabihin ko sa iyo na binabalaan na ngayon ng mga doktor laban dito? Ang paglalakad ay isang mahusay na paraan para manatiling aktibo. Ngunit kung ito lamang ang iyong tanging anyo ng ehersisyo, maaari kang nagkakamali na nagpapabilis sa pagtanda sa halip na pabagalin ito. Ang totoo ay, habang tumatanda ka, ang iyong katawan ay nangangailangan ng higit pa sa paglalakad para manatiling malakas, panatilihin ang balanse, at protektahan ang iyong mga kasukasuan. Ang labis na pag-asa sa paglalakad habang binabaliwala ang iba pang mahahalagang anyo ng paggalaw ay maaaring magdulot ng pagkawala ng kalamnan, pagkapagod ng mga kasukasuan, at mas mataas na panganib ng pagbagsak. Iyon ang dahilan kung bakit sinasabi ngayon ng mga eksperto na pagkatapos ng 70, dapat kang maglakad ng mas kaunti at ituon ang pansin sa 5 bagay na ito. Dahil ito ang tunay na sikreto para mapanatili ang lakas, enerhiya at kalayaan hanggang sa iyong pagtanda. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 pangunahing lugar na dapat mong bigyang pansin sa halip na ang paglalakad lamang. Ang mga simpleng pagbabagong ito ay maaaring mapabuti ang iyong paggalaw, protektahan ang iyong mga buto, at kahit magdagdag ng mga taon sa iyong buhay. Manatili hanggang sa dulo dahil ang huling bahagi ay isang bagay na halos walang nag-uusap, ngunit may malaking papel ito sa iyong kahabaan ng buhay. Okay, simulan na natin. Una, pagsasanay sa lakas para mapanatili ang mas ng kalamnan. Ang paglalakad ay isang mahusay na paraan para manatiling mobile, ngunit kung ito lamang ang iyong ginagawa, maaari kang mawala ng kalamnan pagkatapos ng 70. Ang sarcopenia, ang unti-unting pagkawala ng mas ng kalamnan, ay nagiging isa sa pinakamalaking banta sa kalayaan. Ang problema ay ang paglalakad lamang ay hindi gaanong nakakatulong sa pagbuo ng kalamnan. Pangunahin itong gumagamit sa ibabang bahagi ng katawan at kahit noon, hindi ito nagbibigay ng resistensya na kailangan ng iyong mga kalamnan para manatiling malakas. Iyon ang dahilan kung bakit binibigyang diin ngayon ng mga doktor na pagkatapos ng 70, ang pagsasanay sa lakas ay dapat na pangunahing prioridad. Dahil direktang lumalaban ito sa pagkawala ng kalamnan, nagpapabuti ng balanse at nagpapanatili sa iyong lakas para maiwasan ang mga pinsala at pagbagsak. Kung kaya mo pa ring buhatin ang isang mabigat na grocery bag ng walang hirap, tumayo mula sa upuan nang hindi gumagamit ng iyong mga kamay o buksan ang isang masikip na garapon ng madali, iyon ay magandang senyales na gumagana pa rin ng maayos ang iyong mga kalamnan. Ngunit kung napansin mo na ang mga simpleng gawaing ito ay mas mahirap kaysa dati, malamang ay dahil unti-unting humihina ang iyong mga kalamnan kahit na hindi mo ito napapansin. At ang katotohanan ay kung hindi mo aktibong pinananatili ang iyong lakas, magsisimula itong mawala sa iyong katawan. Kunin natin ang halimbawa ni Robert, 74. Araw-araw siyang naglalakad na akala niya ay sapat na para manatili siyang malusog. Ngunit isang araw, napansin niya na nahihirapan siyang buhati ng isang kahon na dating magaan para sa kanya. Napansin din niya na mas mahirap na ngayon ang pagtayo mula sa sopa kaysa dati. Noong una, sinisi niya ito sa pagtanda. Ngunit ipinaliwanag ng kanyang doktor na ang pagkawala ng kalamnan ay hindi lamang isang bagay na nangyayari. Ito ay nangyayari ng mas mabilis kung hindi mo hinahamon ang iyong mga kalamnan. Kaya nagsimula siyang magdagdag ng mga pangunahing pagsasanay sa lakas sa kanyang routine. Magaan na resistance bands, bodyweight squats, at simpleng mga galaw gamit ang dumbbell. Sa loob ng ilang buwan, napansin niya ang malaking pagbabago. Mas malakas na ang pakiramdam niya, mas matatag, at mas marami pa siyang enerhiya sa buong araw. Ang pagsasanay sa lakas ay hindi nangangahulugan
ng pagbubuhat ng mabibigat na weights sa gym. Maaari itong maging kasing simple ng paggamit ng resistance bands, paggawa ng bodyweight exercises tulad ng squats o push-ups laban sa counter, o kahit pagbubuhat ng mga bagay-bagay sa bahay. Ang susi ay ang progresibong resistensya. Paghamon sa iyong mga kalamnan ng sapat para manatili silang aktibo at engage. At ang mga benepisyo ay higit pa sa lakas lamang. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang pagpapanatili ng mass ng kalamnan ay direktang nakaugnay sa mas mahabang life expectancy, mas mahusay na paggalaw, at kahit pagpapabuti ng kalusugan ng utak. Kung nais mong subukan kung nasaan ang iyong lakas ngayon, subukan ito. Umupo sa isang upuan at tumayo ng hindi gumagamit ng iyong mga kamay. Kung magagawa mo ito ng madali, iyon ay magandang sinyales. Kung nahihirapan ka, maaaring oras na para simulan ang pagtuon sa pagpapanumbalik ng iyong lakas. At ang magandang balita, hinding-hindi ito huli. Ang pagsasanay sa lakas ay maaaring baliktarin ang pagkawala ng kalamnan, mapabuti ang balensi, at panatilihin kang malaya sa mga darating na taon. Kaya kung ikaw ay isang taong umaasa pa rin lamang sa paglalakad para sa ehersisyo, ituring ito bilang iyong wake-up call. Ang kalamnan ang susi sa kahabaan ng buhay at pagkatapos ng 70, ito ay isa sa pinakamahalagang bagay na maaari mong protektahan. Kung patuloy kang nanonood ng video na ito at nakakatagpo ng halaga sa mga insight na ito, mangyaring magkomento ng isang sa ibaba para ipaalam sa akin na narito ka. Ngayon magpatuloy tayo. Pangalawa, mga ehersisyo para sa balanse at katatagan upang maiwasan ang pagbagsak. Ang paglalakad ay nagpapanatili sa iyong paggalaw, ngunit hindi nito napapabuti ang balanse, at ito ay isang bagay na hindi napapansin ng karamihan hanggang sa huli. Pagkatapos ng edad na 70, ang pag-iwas sa pagbagsak ay naging isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng pagpapanatiling malusog at independyente. Ang pagbagsak ay isa sa mga pangunahing sanhi ng malubhang pinsala sa mga matatanda, at kadalasan ay hindi dahil sa mahinang mga binti, kundi dahil sa hindi magandang balanse. Kung hindi ka aktibong nagtitrain ng iyong balanse, maaaring hindi mo namamalayan na tumataas ang panganib ng pagkadapa, pagkakasubsob at mapanganib na pagbagsak. Maaaring isipin mo, buong buhay akong naglalakad, kaya siguro ayos lang ang balanse ko. Ngunit ang balance ay hindi nananatiling malakas ng kusa. Unti-unti itong humihina maliban kung aktibo mong pinagtatrabahuhan ito. Ang paglalakad ay hindi gaanong hinahamon ang maliliit na mga kalamnan sa iyong mga paa, bukong-bukong at core, tulad ng mga ehersisyong partikular para sa balanse. At kung humina ang iyong balanse, kahit na maliit na maling hakbang ay maaaring magdulot ng pagbagsak na maaaring magtagal ng buwan o taon bago ka tuluyang gumaling. Isipin ang huling pagkakataon na tumayo ka sa isang paa habang naglalagay ng medyas o umabot sa isang bagay sa mataas na istante. Naramdaman mo ba ang katatagan o kailangan mong kumapit sa isang bagay? Maraming tao ang hindi napapansin na humihina na ang kanilang balanse hanggang sa makaranas sila ng muntikang pagbagsak na nagiiwan sa kanila ng takot at maingat sa bawat hakbang. Ito ang nangyari kay Edward, 76. Lagi siyang aktibo, ngunit isang araw habang bumababa sa bangketa, nakatapak siya ng pahilis at bigla siyang nawalan ng balanse. Nakaagapay siya sa huling sandali, ngunit iyon ang nagpaisip sa kanya kung gaano siya naging vulnerable. Sinabi ng kanyang doktor na ang simpleng mga ehersisyo sa balanse, tulad ng pagtayo sa isang paa, paglipat ng timbang pakanan at pakaliwa, at pagsasanay ng kontroladong mga galaw, ay makakatulong para mapabuti ang kanyang katatagan. Sa loob ng ilang linggo, napansin niya na mas malakas, mas matatag, at mas kumpiyansa siya sa kanyang mga galaw. Ang mga ehersisyong pampabalanse ay hindi nangangailangan ng gym o espesyal na kagamitan. Ang mga simpleng galaw tulad ng pagtayo sa isang paa, paglalakad ng pa-heel to toe sa tuwid na linya,
o pagsasanay ng mabagal at kontroladong paglipat ng timbang ay maaaring malaki ang maitulong sa iyong katatagan. At ang benepisyo ay hindi lamang sa pag-iwas sa pagbagsak. Ang mas magandang balanse ay nangangahulugan ng mas maayos na postura, mas malakas na reflexes, at mas mahusay na koordinasyon na nagpapadama ng bawat galaw na mas magaan at kontrolado. Kung gusto mong subukan ang iyong balanse, subukan ito. Tumayo malapit sa isang counter para sa kaligtasan at iangat ang isang paa. Tingnan kung kaya mong panatilihin ang balanse ng hindi bababa sa 10 segundo. Kung madali ito para sa iyo, magandang senyales yon. Kung nahihirapan ka, ibig sabihin ay kailangan mong pagtuunan ng pansin ang iyong balanse. At mas maaga mong simulan, mas mabuti. Ang balanse ay isa sa mga bagay na hindi mo iniisip hanggang sa huli. Ngunit ang pagsasanay nito ngayon ay makakatulong para manatili kang malakas at independyente sa mga susunod na taon. Kaya kung ang paglalakad lang ang iyong focus, oras na para bigyang prioridad din ang balanse dahil ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang pagbagsak ay hindi lamang ang pagiging aktibo, kundi ang pagsasanay sa iyong katawan na manatiling matatag. Pangatlo, mga ehersisyo para sa flexibility at mobility upang panatilihing malusog ang mga kasukasuan. Ang paglalakad ay nagpapanatili sa iyong mga binti na gumagalaw, ngunit hindi gaanong nakakatulong sa flexibility. At ito ay isang bagay na nagiging kritikal pagkatapos ng edad na 70. Sa paglipas ng panahon, ang iyong mga kasukasuan ay natural na tumitigas, ang iyong range of motion ay bumababa, at ang mga galaw na dating madali ay maaaring magsimulang pakiramdam na mahigpit. Kung napansin mo na mas masikip na ang pag-ikot ng iyong ulo kaysa dati o ang pagyuko para magtali ng sapatos ay hindi na kasing dali ng dati, iyon ay senyales na humihina na ang iyong flexibility. At kapag bumaba ang iyong mobility, bababa rin ang iyong kalayaan. Ang problema ay maraming tao ang hindi napapansin kung gaano kahalaga ang mobility hanggang sa simulan na nilang mawala ito. Ang paglalakad lamang ay hindi lubos na naguunat ng mga kalamnan, ni hindi nito nagagamit ang lahat ng iba't ibang pattern ng galaw na kailangan ng iyong mga kasukasuan para manatiling functional. Iyon ang dahilan kung bakit binibigyang diin ng mga doktor na pagkatapos ng 70, ang paglaan ng oras para sa flexibility at mobility exercises ay kasing halaga ng pagiging aktibo. Dahil ito ang nagbibigay daan sa iyo na patuloy na gawin ang mga pang-araw-araw na gawain ng walang discomfort o hirap. Isipin ang huling pagkakataon na umabot ka para sa isang bagay sa likurang upuan ng iyong sasakyan o nagtanggal ng jacket. Naramdaman mo ba itong smooth o napansin mo ang paninigas? Maraming tao ang hindi pinapansin ang maliliit na pagbabagong ito, iniisip na bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit ang totoo, ang mga kalamnan at connective tissues ay unti-unting tumitigas na nagpapababa ng flexibility ng paunti-unti. Ito mismo ang nangyari kay Walter, 78. Naglalakad pa rin siya araw-araw, ngunit sa paglipas ng panahon, napansin niya na ang pagbangon sa umaga ay mas mahigpit kaysa dati. Kapag umabot siya sa isang bagay sa sahig, kailangan niyang lalong i-bend ang kanyang mga tuhod. Sinabi ng kanyang doktor na ang pagkawala ng mobility ay hindi lang dahil sa pagtanda, kundi dahil hindi niya nagagamit ang kanyang mga kasukasuan sa kanilang buong range of motion. Kaya nagsimula siyang magsama ng banayad na stretching, kontroladong mga galaw, at joint exercises sa kanyang daily routine. Sa loob ng ilang linggo, naramdaman niyang mas malambot na, mas komportable, at napansin pa niya ang pagbuti ng kanyang postura. Ang flexibility exercises ay hindi nangangahulugan ng pagupo at pag-abot sa iyong mga daliri sa paa ng 10 segundo. Ang dynamic stretches, kontroladong rotations, at banayad na mga galaw na inspired ng yoga ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Ang mga simpleng aktibidad tulad ng neck rotations, shoulder rolls, knee-to-chest stretches, or ankle circles ay makakatulong
para manatiling lubricated at pain-free ang iyong mga kasukasuan. At ang benepisyo ay higit pa sa pagiging less stiff. Ang mas malaking flexibility ay nangangahulugan ng mas kaunting pananakit, mas magandang circulation, mas maayos na postura at mas mababang panganib ng pagbagsak. Kung gusto mong subukan ang iyong flexibility, subukan ito. Tumayo ng tuwid at dahan-dahang iikot ang iyong ulo nang hanggang sa makaya mo sa isang gilid, pagkatapos ay sa kabilang gilid. Smooth ba ang pakiramdam o ramdam mo ang paninigas? Kung may restriction, ito ay senyales na bumababa ang iyong flexibility at ngayon na ang oras para kumilos. Ang pagkawala ng mobility ay hindi maiiwasan. Sa ilang minuto lamang kada araw ng focused stretching, maaari mong panatilihing mas bata, mas malambot at pain-free ang iyong katawan sa mga susunod na taon. Kaya kung ang paglalakad ang iyong pangunahing ehersisyo, oras na para bigyang pansin din ang flexibility. Ang pagpapanatiling malambot ng iyong mga kasukasuan at maayos na galaw ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na magagawa mo para manatiling aktibo at independyente pagkatapos ng 70. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito, mangyaring mag-comment ng 30 sa ibaba para malaman kung nandito ka. Ngayon, tuloy lang natin. Pang-apat, mga ehersisyo para sa core at postura upang protektahan ang iyong gulugod. Ang paglalakad ay nakakapaggalaw ng iyong mga binte, ngunit hindi gaanong nakakatulong sa lakas ng iyong core o postura. At ang dalawang ito ay nagiging kritikal pagkatapos ng 70. Ang malakas na core ay hindi lamang tungkol sa pagiging toned ng iyong tiyan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng stability, pag-iwas sa pananakit ng likod, at pagtiyak na mananatiling nakaayos ang iyong gulugod habang gumagalaw. Kung mahina ang iyong core, maaari kang magsimulang makaranas ng pananakit sa ibabang likod, mga problema sa balanse, o hilig na yumuko ng pasulong kapag naglalakad, na lahat ay maaaring magdulot ng mas mataas na panganib ng pagbagsak at pagkapagod ng mga kasukasuan sa paglipas ng panahon. Karamihan ay hindi napapansin kung gaano kahalaga ang lakas ng postura hanggang sa magsimula silang makaramdam ng mga pananakit na hindi naman dati nararanasan. Kung napansin mong lalo kang nagsusumiksik, naninigas ang iyong ibabang likod o nahihirapang tumayo ng tuwid ng matagal, iyan ay senyales na hindi gumagana ng maayos ang iyong core muscles. Ang paglalakad lamang ay hindi ganap na nag-e-engage sa mga malalim na stabilizing muscles sa iyong tiyan at ibabang likod, kaya binibigyang diin ng mga doktor na pagkatapos ng 70, dapat maging prioridad ang mga ehersisyo para sa core at postura. Isipin mo si Harold, 75. Lagi siyang aktibo, ngunit sa paglipas ng panahon, napansin niyang lalong nakaungos ang kanyang mga balikat at mas sumasakit ang kanyang ibabang likod. Kahit na araw-araw siyang naglalakad. Ipinaliwanag ng kanyang doktor na ang maling postura ay nagdudulot ng dagdag na pressure sa kanyang gulugod at mga kasukasuan na nagdudulot ng chronic stiffness at mas mataas na panganib ng pagkawala ng balanse. Kaya nagsimula siyang magsama ng mga banayad na core activation exercises tulad ng seated pelvic tilts, standing posture resets, at abdominal bracing sa kanyang routine. Sa loob ng ilang linggo, napansin niyang bumaba ang pananakit ng likod, gumanda ang postura, at kahit ang paghinga niya ay umunlad. Hindi kailangan ng gym o espesyal na kagamitan para sa mga core exercises. Ang mga simpleng galaw tulad ng pagtayo ng tuwid sa pader, pag-engage ng lower abs habang nakaupo, o pag-practice ng mabagal at kontroladong rotations ay maaaring mag-activate ng mga malalim na stabilizing muscles na nagpapanatili ng ayos ng iyong gulugod. At ang benepisyo ay hindi lamang sa postura. Ang malakas na core ay nangangahulugang mas magandang balansi, mas kaunting strain sa mga kasukasuan, at kahit pagbuti ng digestion, dahil ang iyong abdominal muscles ay may papel sa pagsuporta sa mga internal organs. Kung gusto mong subukan ang lakas ng iyong core,
Gawin ito. Tumayo ka sa pader ng nakadikit ang likod mo at dapat nakadikit din ang ulo, balikat at hips sa ibabaw. Kaya mo bang panatilihin ang posisyong ito ng komportable? O parang kailangan mong pilitin ang sarili na tumayo ng tuwid? Kung parang hindi natural ang pakiramdam, iyan ay senyales na kailangan mong pagtrabahuhan ang iyong postura at mas maaga mong simulan ang pagpapalakas ng iyong core. Mas mabuti. Ang postura at lakas ng core ay mahalaga para sa pagiging aktibo, pag-iwas sa mga injury at pagpapanatili ng hitsurang bata. Kung ang paglalakad lang ang iyong ehersisyo, oras na para tutukan ang mga muscles na talagang nagpapanatili sa iyong tuwid at malakas. Panglima, proteksyon sa mga kasukasuan at low-impact movements para bawasan ang strain. Maganda ang paglalakad para manatiling aktibo, ngunit kung ito lang ang iyong paraan ng paggalaw, maaari itong magdulot ng hindi kinakailangang strain sa iyong mga kasukasuan, lalo na pagkatapos ng 70. Habang tumatanda tayo, nauupod ang cartilage, bumababa ang joint fluid, at humihina ang shock absorption. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang nagsisimulang makaranas ng naninigas na tuhod, sumasakit na balakang, o hindi komportabling pakiramdam sa mga paa, kahit na aktibo sila sa buong buhay nila. Ang problema ay hindi naman mismong sa paglalakad. Ito ay dahil ang paglalakad lamang ay hindi nagbibigay ng sapat na suporta sa mga kasukasuan na kailangan ng iyong katawan. Marami ang akala na likas lang sa pagtanda ang pananakit ng kasukasuan, ngunit sa totoo, mas mabilis lumala ang paninigas at discomfort kapag hindi mo aktibong pinoprotektahan ang iyong mga kasukasuan. Minsan, lalo pang pinalala ng paglalakad ang sitwasyon dahil paulit-ulit itong nagdudulot ng impact sa parehong mga kasukasuan. Kaya binibigyang diin ng mga doktor na pagkatapos ng 70, kailangan mong maglakad ng mas kaunti at mas tutukan ang low-impact movements na nagpapalakas at nagproprotekta sa iyong mga kasukasuan. Isipin mo ang huling beses na ikaw ay naglakad ng matagal. Naramdaman mo bang masigla at walang sakit o napansin mo bang sumakit ang mga kasukasuan, nanigas o may nanatiling discomfort? Kung sumasakit ka pagkatapos maglakad, maaaring senyales ito na hindi sapat ang suporta sa iyong mga kasukasuan. Ito mismo ang nangyari kay Raymond, 77. Araw-araw siyang naglalakad, akala niya ito ang pinakamabuti para sa kanyang kalusugan, ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimulang manigas ang kanyang mga tuhod at sumakit ang kanyang ibabang likod. Ipinaliwanag ng kanyang doktor na kailangan niyang bawasan ang paulit-ulit na impact sa kanyang mga kasukasuan at simulan ang low-impact movements. Nagsimula siyang mag-ehersisyo sa tubig, magbisikleta, at gumawa ng mga flexibility-focused exercises. At sa loob ng ilang linggo, bumaba ng malaki ang kanyang pananakit nang hindi naman kailangang tumigil sa paggalaw. Kasama sa mga joint-friendly movements ang mga aktibidad tulad ng water exercises, pagbibisikleta, tai chi, o kahit simpleng chair-based stretches. Ang mga ito ay nakakatulong sa pagdaloy ng dugo sa mga kasukasuan, pagpapadulas at pagpapalakas ng mga nakapalibot na muscles nang hindi nagdudulot ng sobrang stress sa mga sensitibong bahagi. At ang benepisyo ay hindi lamang pagbawas ng sakit. Ang pagprotekta sa iyong mga kasukasuan ngayon ay nagsisiguro ng mas magandang mobility, mas kaunting paninigas at mas madaling paggalaw sa mga susunod na taon. Kung gusto mong subukan ang kalagayan ng iyong mga kasukasuan, gawin ito. Umupo sa isang upuan at dahan-dahang tumayo nang hindi gumagamit ng mga kamay. Pansinin kung ano ang pakiramdam ng iyong mga tuhod at balakang. Gumagalaw ba sila ng maayos o naninigas at sumasakit? Kung may discomfort, iyan ang paraan ng katawan mo na sabihing kailangan ng mas maraming pag-aalaga ang iyong mga kasukasuan. At ang paglipat sa low-impact movements ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Ang pagpapanatili ng malakas at malusog na mga kasukasuan ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa sakit. Ito ay tungkol sa pagpreserba ng mobility, pagprotekta sa iyong kalayaan, at pagsiguro na ang bawat hakbang mo
ay magaan at hindi masakit. Kung ang paglalakad lang ang iyong focus, oras na para bigyang prioridad ang iyong joint health at simulan ang mga movements na nakakatulong sa halip na nakakasakit. Kung patuloy mo pa ring pinapanood ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insights na ito, mangyaring mag-comment ng 5 sa ibaba para ipaalam mo na nandito ka. Ngayon, tapusin na natin. Pangwakas na mga kaisipan. Habang tinatapos natin ang video na ito, maglaan ng sandali para pag-isipan ang 5 prioridad na ito. Kung ang paglalakad lang ang iyong ehersisyo, maaaring hindi mo na pagtanto na ang iyong katawan ay nangangailangan ng higit pa sa mga hakbang para manatiling malakas, mobile, at walang sakit pagkatapos ng 70. Dapat mong ituon ang iyong atensyon sa pagprotekta ng muscle mass, pagpapabuti ng balanse, pagpapalawak ng flexibility, pagpapalakas ng core, at pagbawas ng strain sa mga kasukasuan. Ito ang mga bagay na tunay na magpapanatili sa iyong aktibo at malaya sa mga susunod na taon. Marami ang akala na ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagbagal. Ngunit ang totoo, ang iyong katawan ay may kakayahang umunlad sa anumang edad. Kung kailangan mong pagtrabahuhan ang lakas, balansi, flexibility o postura, ang maliliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa iyong paggalaw, pakiramdam at haba ng iyong kalayaan. Ang susi ay simulan ngayon. Ang muscle, balansi at kalusugan ng mga kasukasuan ay hindi bumababa ng overnight, unti-unti itong nangyayari. Ngunit ang magandang balita, ibig sabihin may kapangyarihan kang pabagalin ito o kahit baligtarin. Kaya, alin sa 5 area na ito ang kailangan mong bigyang pansin? Napansin mo na ba ang anumang pagbabago sa iyong lakas, balanse o mobility? Gusto naming marinig mula sa iyo, kaya mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito isasabuhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga kaisipan, kaya huwag magatubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at pag-asa. Kung nasiyahan ka sa video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.